Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Malapit-lapit na ang New Year! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayon po kay Representative Congresswoman Franz sa budget na yung tanggalin yung confidential fund, natanggal. ICC gustong papasukin, may resolution po sila. Ito po ba ay susundin na naman ng buong gobyerno ng ni PBBM? Nagsalita na po yung prinsesa, si Franz Castro. Susunod po ba? Prinsesa no? Kasi palibasa siya yung parang nagkaroon na siya ng boses, no? Lahat ng mga sabihin niya parang nasusunod, aba. Para nagiging spoiled, kumbaga. Yung administrasyon sa Your Highness, tignan po natin kung susunod. At nang isahan na lang, no? Para magkaalaman na po. Napupunan natin kung ano man po yung hinihingi nito ni Franz Castro. Sinusunod po ng administrasyon, no? Na pinamumunuan po ni Romualdez Marcos. No? Yan po ang administrasyon natin ngayon. Kailangan na ng bagong DepEd Secretary. ACT Teachers Party List wishes for a new Department of Education Secretary for Christmas. Hindi. Pa-Christmas nyo na raw. Palitan nyo na raw si Sara Duterte. Susunod kaya ang administrasyon? Isa sa pangunahing hiling ng maraming mga guro at educational personnel ay ang magkaroon ang Department of Education ng bagong kalihim na makaguro, makaestudyante at may tunay na karanasan sa sektor ng edukasyon. Sa panahon na hinawakan ni BP Sara Duterte ang DepEd, walang nakita o naramdamang magandang pagbabago ang sektor ng edukasyon. Nanatiling mababa at hindi nakakabuhay ang sweldo ng maraming guro kawani ng mga eskwelahan. Nanatiling bagsak ang Pilipinas sa iba't ibang international student assessment kagaya ng PISA. Tuloy-tuloy rin ang pag-red tag at mga atake ng DepEd sa pamumuno ni Sara Duterte sa mga guro at kawani na nagpapahayag ng kanilang panawagan at interes. Yan po ang katwiran. Red tag na naman pala. Kaya pala gustong ipatanggal dahil nagre-red tag daw. Alam po ninyo, no? Yung pong sweldo ng mga teacher, nakakatawa, no? Pinupuna mo maliit ang sweldo ng mga teacher. Alam po ninyo, hindi trabaho ng DepEd Secretary. Sino ba DepEd Secretary ang ayaw na mataas yung sweldo ng mga teacher? Yung DepEd Secretary po ba ang nagpapasya ng sweldo ng mga teacher? Ano nga tayo, no? Balikan lang po natin, no? Hindi po ba yung DepEd Secretary siya po nanghihingi ng budget sa administrasyon? Diyan po sa inyo, sa Kongreso. Tama. Hindi naman kasi maano ng DepEd dyan kung wala siyang hihingiin na budget, ba? So kung hindi siya bibigyan ng budget, ano yung iba-budget niya dun? Di ba kina-question nila si BP Sara, ganyan-ganyan. Ngayon lang naman nagkakaroon ng question yan simula na naging Vice President si BP Sara at simula talaga ng kinampihan sila, no?
ng mga kumakalaban kay BP Sara. O hindi naman natin pinagtatanggol na ganun. Pero kasi nakikita natin dito kung sino yung may punto. Kasi kung may punto naman sila sa sinasabi nila, is wala naman sanang problema. Kumbaga sila na may hawak ng budget wala namang hawak si BP Sara na budget. So ang gagawin nga naman is hihingi sa kanila ng budget para magkaroon ng budget yung DepEd. O kung hindi nila bibigyan, kung hindi nila ipapasa, di walang budget. Ang gusto ata nilang gumastos talaga si BP Sara. Siyempre dyan sa gobyerno hihingi yan, dyan sa administrasyon kung sino yung nandiyan. Ano pa ba hinahanap? Ang dami nilang hinahanap. Grabe. Di ba nakaharap nyo na yung DepEd Secretary? No? Bakit mo inaangal yung pagtaas ng sweldo ng mga teacher samantalang nasa inyo po, no? Nasa inyo po yung power of the purse. Gusto mo palang tumaas ang sweldo ng mga teacher. Ang tagal nyo ng congressman. Hindi po nawawalan. Buwat po na sumali yung AK. Hindi po nawawalan ng congressman. Hindi ba trabaho nyo yan? Hindi po DepEd Secretary ang nagpapataas ng sweldo. Legislation po yan. Di mo ba alam yun, Franz? Diyos ko naman. Yung sinasabi mong PISA report, kauupo pa lang po. Yung test po na resulta, yan po yung estudyante pa. Ikaw naman parang hindi ka naman teacher no? Yun yung mga inaangal mo. Mababa ang sweldo ng mga teacher. Kasalanan ng DepEd Secretary. Kailan pa? Di ba? Gusto niya lahat ipasan sa DepEd no? Pero ngayon ka lang nag-aangal ng ganyan simula nung naupo dyan si Sara Duterte dyan sa DepEd. Talagang hanapan siya ng butas no? Hanggat may makikita akong butas sa'yo, papasukan kita lang papasukan. Diba? Kaya dapat talaga nag-iingat si BP Sara sa ginagawa niya dahil isang mali talaga, malamang in sa kanila yun. Ang tanong ko po, pwede po bang magtaas ng sweldo yung mga teacher ay yung DepEd Secretary? Pwede niya bang taasan? Siya lang po mag-isa? Hindi. Wala pa pong DepEd Secretary ang nagkaroon ng kapangyarihan na magtaas ng sweldo ng mga teacher. Yung teachers po, na hawak po ng DepEd, yung may control po yung DepEd, Oo, tumutuloy. Kasama po yan sa mga opisyal ng pamahalaan. No? Hindi po pwedeng teacher, DepEd Secretary lang magdedeklara tataasan ko ang sweldo ng mga teacher. Hindi po yan ewan ko kung kinakailangan ko pa pong explain to sa inyo. No? Simpleng-simple lang po. Yung inaangal ni Franz Castro kung bakit dapat palitan si Sara Duterte, hindi niya talaga trabaho. Trabaho mo nga yung patasin ng sweldo ng mga teacher Gusto ni Franz siya yung maging DepEd Secretary. Legislature yan Hindi po pwede nasabihin ng DepEd Secretary, tatasan ko ng 20,000 yung Ngayon, sundin niyo po. Di ba? Spoiled sa inyo yan PBBM, sundin mo. Parang si Castro na kasi ngayon yung nagiging boses Ang lakas niya, parang malakas siya kasi kung sino yung gusto niya ireklamo, lalo na pag-usapang Duterte. Hindi naman sa no? Kasi nakikita mo dito nagiging personal na Nagiging personal na yan. Yung ginagawa ni Castro. Kasi kung nasisilipan niya lang ng mali yan,
O, ngayon lang, 'di ba? So, syempre, alam mo, naramdaman mo na napaboran ka. 'Di ba? Napaboran ka, nakakampihan ka, napapagbigyan yung gusto mo. Inaaway ka ng mga Duterte, tapos may kumakampi sa'yo. Naramdaman mo yung caring nila. So, syempre, sigurado di ako pababayaan ito. Pagtititrahin ko ng pagtititrahin yung mga Duterte. Total, tira sila ng tira sa akin. Ganun. Kaso nga lang, syempre, ang iniisip mo, mas marami kang sinasandalan. Yun. Pero sa kabila ng ginagawa nyo na pagbababa sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara, is wala talagang epekto sa taong bayan yan. Hanggang ngayon is malakas pa rin yan. Kung bukas nga lang eleksyon, malamang manalo yan. Most trusted, pinakamataas po ang approval rating ng DepEd ng DepEd. Tapos yung ahensya ng pamahalaan na may pinakamataas na rating, trust rating at kung ano-ano pang rating. Yun pa po ang inyong tatanggalin. Bakit hindi po yung pinakamababa? Alam niyo po ba kung sino po ang isa sa pinakamababa? Department of Agriculture. Sino ba ang Department of Agriculture? Si BBM, di ba? Di ba si BBM? Pinalitan na pala. Hindi na pala si PBBM. Sorry po. Salamat po sa mga nag-correct. Hindi na po si PBBM ang Department of Agriculture. Pasensya na po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Ayan, credits po, sir. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol kay Castro? Talagang Castro versus Duterte, BP Sara. Hindi kayo tumakbo si Castro sa susunod na Senado. Ay, ano ba to? Presidente. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.